bang it, bang it, bang it to the curb. Guys, good morning. This is Leo Labastida and welcome sa ginagawa kong project ngayon na Unleash the Lion in You. So, sa project na ito, itong video 1 na ito, dito mo matututunan kung ano ba talaga yung mga fundamental structure na ginagamit ng mga successful businessman or successful entrepreneurs. Ito mismo yung structure na ito na ginagamit ni Mr. George Anas na itinuro sa amin kung bakit nakakabenta kami. Okay? So itong structure nito, itong fundamental na structure nito, ito yung mismong ginagamit niya, right formula niya kung paano niya napa-improve itong business niya. Kung paano napalaki itong Sure Trust na ito. Kaya ito yung ginagamit ni Mr. George Anas na hindi niya pinagdadamo. Ang gusto niyo matutunan din natin. Kaya ginawa ko itong video presentation na ito. Para at least kayo mismo magawa niyo ito, may apply niyo sa sarili yung business. Kahit ano pang product na binibenta mo, no? Kung ikaw may sariling business, kung ikaw ay real estate agent, o kung ikaw ay nagbebenta ng mga sasakyan namin, mga produkto ni Sure Trust, kung ikaw ay networker na ginagamit mo online marketing. So, kailangan mo ito. Panoorin mo ito. I'm sure marami kang matututunan dito na pwede mong i-apply para mas mapalaki mo pa yung ginagawa mong business ngayon. So, huwag na natin patagalin to. Marami pa tayong pag-uusapan. Let's start. Alright, bago tayo magsimula, let me ask you this question. What is your most valuable asset as an entrepreneur? So, maybe yung iba sasabihin, yung bahay nila. Yung iba sasabihin yung sasakyan niya. Yung iba sasabihin yung mga gadgets na meron siya. Para sa akin, ang pinaka most valuable asset as an entrepreneur is your ability to earn. Right? So, yung sasakyan kasi, anytime or next year, may naglalabas ng panibagong model. So, bumababa yung value niya as years goes by. Nagluluma siya. Yung bahay naman, hindi ka naman kikita dyan eh. Pero na lang kung paupahan ng paggagawin mo. So, yung mga gadget naman, every time may naglalabas ng mga bagong model, mga bagong unit. So, sa madaling salita, hindi mo pagkakakitaan yung mga yan. Okay? Pero kung meron kang ability to earn, kung alam mo kung paano ka kikita, kung gusto mo laging kumita, no? Lahat ng sasakyan, mga bahay, mga gadget, kahit gaano kamahal yan, mabibili mo yan. Alright? Your earning ability will not grow if you stop increasing it. That's the truth, guys. Okay? Kung ikaw ay yung tipong, okay na ako dito, hindi ka nag-explore, hindi ka lumalabas sa comfort zone mo, diyan ka lang, dito na ako sa trabaho ko kasi dito na ako kumikita. So takot kang mag-explore ng panibago kasi baka mamaya hindi ka kumita dun. So pag nag-stick ka dun sa ginagawa mo palagi, dun sa alam mo lang, hindi magi-increase yung mga earnings mo. Hindi mo mabibili yung mga bagay na gusto mong makuha. Hindi mo mapupuntahan yung mga lugar na gusto mong puntahan. Kasi nandito ka lang eh. Hindi mo ina-explore yung sarili mo. Okay? Now, let me tell you this. We're here to give you these courses to increase your earning ability. No? To know how to market as an entrepreneur. No? Nandito kami. That's why nagagawa kami ng mga videos na to para matulungan ka ma-increase yung earning ability mo. Magkaroon ka ng mga bagong kaalaman. Okay? Mapag-aralan mo ng maigi kung ano pa yung mga kailangan mong gawin na ma-improve pa yung selling skills mo as an entrepreneur. Marketing ideas and skills is very important as a foundation to increase your earning ability. Alright? So, ang marketing ideas na yan yung mga bagay na magiging bala mo. Okay? Yan yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng skills. Okay? Yan yung mga bagay na magpapatibay ng foundation mo to increase your earning ability. Mindset is so powerful na pwedeng baguhin kung paano ka mag-isip, kung paano ka gumawa ng aksyon, at kung paano ka makakagawa ng desisyon. Ang isip natin, ang utak natin, ito yung pinaka-powerful sa lahat.
Okay? Paano ko nasabi yun? May kasabihan kasi dyan. What your mind can conceive, the body can achieve. Okay? So, kung anong iniisip mo ngayon, kung yan yung magiging resulta mo kinabukasan or sa susunod. Okay? What you are right now is the product of what is your mindset kahapon or before. Okay? Mindset is so powerful. Kaya niyang baguhin ang buhay mo. Kailangan mo lang gawin is to get the right state of mindset. Okay? Or mga gandang ideas, no? Na mag-i-increase ng earning ability mo. Okay? So with that guys, pwedeng baguhin niya kung paano ka umaksyon at kung paano ka magdesisyon. Kung ano ba yung dapat mong gawin na mas mapa-improve pa yung earning ability mo, or kung mas mapa-improve pa yung self-confidence mo, right? Now, this is the right mindset structure of a successful entrepreneurs. Okay, actually maraming mga entrepreneurs ngayon, mga online sellers, mga real estate broker or agent, mga car sales agent, no? Ang dami, mga online marketers, networkers, kung ano-ano pa mga ginagawa ng sariling business, no? Pero kukunti lang nakakaalam nito kung ano ba talaga ang right structure, okay? Right mindset structure of a successful entrepreneurs. So ito pinapakita ko na to sa inyo guys. Ito yung eksakto kasi na ginagawa ni George na tinuro niya sa akin na kung bakit nagka-resulta kami, nakakabenta kami ng mga produkto natin kahit gaano pa kamahal. Alright? So, dapat uunahin mo talaga yung foundation mo. Okay? Ano ba yung mga foundation na yan? Yan yung tipong mga skills, mga knowledge. Okay? Magbasa ka ng mga libro, manood ka ng mga training videos katulad nito, magtanong ka sa mga nakakaalam, magtanong ka dun sa may mga resulta, magtanong ka sa amin, magtanong ka kay George, i-entertainin ka namin, okay? Gustong gusto naming tumulong sa iyo. Okay, kahit ano pang ginagawa mo, kahit hindi si Sure Trust, mga product ni Sure Trust na binibenta mo, then you take action. Okay? Once you take action, actually, ang pinakamahirap lang naman gawin is yung first step eh. Okay? Unang-una lang pinakamahirap gawin dyan is yung paano mo siya sisimulan. Pero once na masimulan mo siya, tuloy-tuloy na yan. Right? So, I'm now nakaka-relate kayo, no? Ang hirap simulan ng isang bagay na gusto mong gawin. Alright? Yung tipong hindi mo alam paano mo sisimulan. Okay? Pero pag you have to take full courage to take the first step. Okay? Ngayon, if you take the first step, it's up to you kung ibabalik mo ba yan, babalik ka, or ipagpapatuloy mo. Okay? Marami kasi nangyayari. Suddenly, they realize parang hindi ko kaya. Wala sila sa tamang mindset. So wala silang full courage to do everything, no? Pero kung ikaw gusto mong maging successful entrepreneur, go ahead. Ituloy mo yung hakbang mo. Okay? Kasi mamaya nandiyan ka na pala, malapit ka na pala, hindi mo pa tinuloy, bumalik ka kaagad. Alright? Then after taking an action, I'm sure resulta ka. Okay? Mabibili mo kung ano yung mga bagay na gusto mong bilhin, mapupuntahan mo yung mga lugar na gusto mong puntahan. Okay? So, kikitain mo yung mga kinikita rin ng iba. Malalasap mo yung success na matagal mo nang inaasam. Okay? Successful entrepreneurs are focused on building their foundation. Okay, ito yung sinasabi ko kanina. Nagfo-focus sila, yung iba gumagastos pa dyan sa training materials, gumagastos sa mga libro, nagbabasa ng mga libro. Okay? Nagbibigay talaga ng oras para matutunan yung mga bagay-bagay. Madalas guys, ito yung nangyayari. Madalas sa mga entrepreneurs na hindi kumikita, hindi nagsasucceed, ito kasi yung ginagawa nila. Baligtad yung pyramid na ginagawa nila. Okay? Kung mapapansin nyo, nauuna yung reward. So, ito yung iniisip agad nila kung magkano gusto nilang kitain. Ay, gusto kong kitain to, bibenta agad, ibibenta agad to, tira ka na lang ng tira. Lapit ka na lang ng lapit ng mga tao na nakikita mo. Wala kang bala. Okay? Pag tinanong ka ng ganito, hindi mo nasagot, wala na.
bagsak ka na. No? Hindi nila pinapag-aralan muna. Okay? So, konting hangin lang yan, konting lindol lang yan, konting sagi lang yan, tumba na agad yung pyramid na yan. So, wala na. Ano ka na agad? Suko ko na agad. Ang hirap pala nito. Konting problema lang, konting rejection lang. Ay, ayoko na, nakakahiya. Ay, ayoko na, tinanggihan niya ako. Parang nahihiya na tuloy ako sa lapitan. Di ba? So, yun yung nangyayari. I'm sure nakaka-relate kayo dito. Okay? So, kung ikaw ay nakarelate, kung ikaw ay nasa tingin mo ay tama, siguro ikaw nasasabi mo sa sarili mo na kung nasaan ka na structure, anong structure yung ginagawa mo. Then, ngayon alam mo na you have to do it right. Okay, simulan mo ulit, huwag kang matakot. At importante, matatama na natin ngayon kung ano yung mga mali na ginagawa natin. Alright? Now, before I proceed, I would like to share to you this story. Actually, lagi ko tong kinikwento sa mga constituent ko, sa mga tao ko, na sa mga training na ginagawa ko. Lagi ko tong kinikwento. The bamboo story. Okay? Ang bamboo, guys, pag tinanim mo siya, ang tagal bago tumubo, mag-start na mag-grow. Iisipin mo na siya halos na sa sobrang tagal na hindi niya nag-grow. Iisipin mo, ay baka patay na to. Baka hindi to tama yung pagkakatanim ko, baka hindi to tutubo, baka patay itong tanim ko na to. Pero once na hinayaan mo lang siya, tutubo yan. Okay? Once na tumubo naman siya, biglang laki, biglang taas. Okay? Kahit anong bagyo, kahit anong lindol man yan, sumasabay lang siya. Okay? Nagsiswing lang siya. Sinasabay niya lang yung ihip ng hangin. Hindi siya natutumba. Hindi siya basta-basta na babali. Alam niyo kung bakit? Ang bamboo, guys, bago tumubo yan, inuuna niya mo yung ugat sa ilalim ng lupa. Nagpaparami muna siya ng ugat sa ilalim ng lupa. Kumakapit muna siya dun sa ilalim ng lupa. Okay? Ibig sabihin, inuuna niya yung foundation niya. Para pagtubo niya, kahit gaano man siya kataas, kahit anong bagyo man ang dumaan dyan, hindi siya agad basta-basta natutumba. So, I hope may natutunan kayo sa story na to. I-apply nyo to sa personal life natin. Sa business mo, i-apply mo. I'm sure, magkakaroon ka ng result na matagal mo nang inaasam. Okay, ano ba yung mga best foundation in your business? Ano ba yung best foundation na dapat mong gawin? Or ano ba yung mga foundation na dapat mong ma-acquire, ma-apply sa business mo? Okay, ito, pag-usapan natin ang tatlong foundation: inspiration, knowledge, and skills. Okay, simulan natin sa inspiration. So, ano ba yung mga inspirasyon mo? Bakit mo ginagawa itong business ito? Have you ever asked yourself, bakit pinili mo tong profession na to? Bakit hindi ka na lang magtrabaho? Okay, bakit pinili mong mas maging negosyante, magtayo ng sarili mong business, or pumasok sa network marketing, or magbenta ng mga house and lot, or ng mga sasakyan, or kung ano-ano pa dyan? Okay? It's because you want to have a financial freedom. Kalayaan na kumita, na kung magkano yung gusto mo. Gusto mo rin magkaroon ng time freedom. Okay? Kalayaan na mag-spend ng time sa loved ones mo, sa anak mo, sa family mo, sa magulang mo, no? Kalayaan na makuha lahat ng mga pinapangarap mo. Mabili mo yung mga pinapangarap mo sa sasakyan, bahay, gadget, at kung ano-ano pa. Okay? Yan yung mga inspiration mo kaya mo to ginagawa. Okay? Kalayaan sa lahat ng bagay. Knowledge. Magbasa ka ng mga libro, manood ka ng mga training videos, okay? Para magkaroon ka ng knowledge about selling, knowledge about marketing, knowledge about sponsoring kung ikaw man ay nasa network industry, no? So, ito yung pinaka-best foundation mo na kailangan gawin, may apply sa business mo. Knowledge. Ito yung magiging bala mo. Kahit ano man yung itanong nila sa'yo, kahit ano man yung discouragement na ibato na sa'yo, lahat yung kaya mong harapin, lahat yung kaya mong sagutin, no? Kasi may knowledge ka. Alam mo lahat yung binibenta mo. Okay? Tiwala ka sa binibenta mo, tiwala ka sa kumpanya. Kasi
Alam mo ang background ng company mo. Alam mo ang mission and vision ng company mo. Okay? Alam mo kung ano yung ginagawa mo. Alright? Once you have the knowledge of selling, the knowledge of marketing, the knowledge of sponsoring, now you will have now the ability to sell, the ability to market, the ability to sponsor. Lahat yan kaya mong gawin. Na halos lahat ng kakausapin mo is mag-yes. Okay? Halos lahat ng lalapitan mo is bibili produkto mo. Okay? Halos lahat ng kakausapin mo is magjo-join sa business mo, sa network mo. Okay? So, ang kailangan mo lang gawin is practice. Okay? Wag kang sumuko agad. Kailangan nasa puso lang lagi. Okay? So, if you practice, mamamaster mo yung ginagawa mo. So, marami kasing iba dyan, ang daming alam. Ang dami nilang alam, pero hindi nilang ginagawa. They know everything, but they master nothing. Tama ba? May mga ganung kang kakilala. They almost know everything, but they master nothing. So, ang dami nating kakilalang ganon. So, isa na tayo doon. Tama? Isa na tayo doon. Aminin na natin, isa tayo doon. So, ngayon, if you practice, no, magsasucceed ka sa ginagawa mong business. The truth is, napakahirap talaga mag-aral. Aminin na natin yan sa hindi. Napakahirap talaga mag-aral. Yung punto na isipin mo, exam namin next week, or may quiz kami bukas, mag-aaral na naman ako, uy, wala na naman akong pera, kailangan ko naman magbenta, nakalimutan ko na itong topic na to, nakalimutan ko na itong strategy na to, kailangan ko na naman itong pag-aralan. So, napakahirap mag-aral. Pero ang learning, guys, sinasabi ko sa inyo, ang learning is my process. Hindi agad-agad yan. There's no magic in this business. No? Kailangan mo lang gawin, so tulad sinabi ko na, is to practice. Okay? Always back to basic. Okay? Ang daming mga successful person, example ko na si Sir George Anas, he always back to basic every day. Okay? Kahit ang dami niya ng alam, kahit ang lawak na ng experience niya, he always back to basic. Okay? Kasi bakit? Okay, pakinggan nyo to. Kailangan mo kasing alamin kung nasaan ka para mapuntahan mo yung gusto mong mapuntahan. Sa mapa, guys, sa mapa. Kung meron kang gustong puntahan, ang hirap puntahan kung di mo alam kung nasaan ka. Tama, mali? Okay, tama? Diba? So, dapat mo munang alamin kung nasaan ka. Ngayon, kung di mo alam, simulan mo muna sa umpisa. Okay? And then track. Okay? And then, tingnan mo yung mga pwede mong daanan. Tingnan mo kung anong pwede mong gawin. Kausapin, pagtanungan, para mapuntahan mo yung mga gusto mong mapuntahan. Maabot mo kung anong gusto mong maabot. Okay? May process dyan, guys. Huwag kang matakot. Huwag kang magmadali. Okay? Now, how to build your foundation? Ito yung tanong dyan eh. Ang dami kong sinabi, ang dami kong in-explain about building a foundation. Pero, okay, paano ba mabibuild ang pinakamatibay na foundation? Yung inspiration, yung skills and the knowledge. Okay? Ito, sabihin ko sa inyo. Know the right way to sustain those big idea challenges. Okay, ito yung mga challenges na gusto kong gawin mo ngayon. Simula ngayon, guys. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, hindi sa susunod na buwan. Ngayon, simulan mo, ngayon mismo, guys. Okay? The 30-30-30 challenge. Ito yung pinakaunang challenge na gusto mong gawin mo. So, 30 minutes of writing, 30 minutes of listening and thinking for 30 days. Okay, ulitin ko. 30 minutes of writing, 30 minutes listening and thinking for 30 days. For 30 days, guys. Okay, this is the challenge for you. Now, get stronger for the next 90 days. So, huwag ka magmadali. Usually, nangyayari to for the next 90 days. After 90 days, guys, I'm sure, pag ito ginawa mo, araw-araw, okay, after 90 days, may mangyayaring maganda sa buhay mo. Be passionate lang in applying the knowledge. Okay, ang daming mga tao dyan na walang ka-passion sa ginagawa nila. Yung tipong, shit, wala na naman akong pera. Kailangan ko na naman magbenta. Hello? No? Kaya ka pumasok sa ganitong business is gusto mo nga kumita.
Ang ginagawa kasi ng iba is pag kumita ngayon, stop. Spend, bili dito, bili doon. Stop muna siya. Tsaka na naman siya maiisipan niya magbenta pag wala na naman siyang pera. So, para nawawala yung momentum. Guys, if you want to have the real income na tuloy-tuloy, you have to be passionate sa ginagawa mo. You have to be passionate in applying those knowledge. You have to maintain your momentum. Pag bumenta ka ngayon ng first benta mo, tuloy-tuloy na yan. Start na yun ng momentum mo. Okay? Come to think of this. Ang eroplano, pag bago siya lumipad, napakabigat niyan eh. So, bago siya lumipad, di ba? Nagko-condition muna yan. Okay? Ngayon, pag start ng take-off niyan, okay, paunti-unti, dahan-dahan, pataas ng pataas, no? Hanggang maabot niya yung tamang distance niya from land. Yung tamang taas niya. Okay, tsaka siya i-autopilot. No, once na nag-autopilot niyan, nakaset na yung direction niyan, tuloy-tuloy na yan. Okay, ang pinakamahirap lang dyan is yung pa-take off siya. Ang daming ginagawa ng mga pilot. Ang daming ino-on ng mga pilot, ang daming binabasa ng mga pilot, chine-check ng mga pilot. Ang daming lang ginagawa habang nag-take off siya. Pero once na naabot na yung pinaka-top, no, na target nila, autopilot na. Nakahiga na lang sila, naka-relax na lang sila. Wala na. So, ganun din yung mangyayari dito guys sa'yo. You have to maintain your momentum. Okay? Huwag yung pahinto-hinto. Huwag yung magagawa ka ngayon, bukas wala. Ito, another example ko sa inyo. Pag nag-init ka ng tubig, okay? Subukan mo, napakalakas na apoy. Pero patay-sindi naman. Hindi kukuluyan. Promise, hindi kukuluyan. Kahit subukan nyo pa. Pero kung gusto mo mag-init ng tubig, sobrang mahinang apoy, basta tuloy-tuloy lang, hayaan mo lang napakahinang apoy, kukulo at kukulo yan guys. Okay? Kukulo at kukulo yan. Now, another example. Ang isang napakatigas na bato, kahit pukpukin mo ng maso yan, hindi mababasag yan. Tama? Napakatigas na bato. Pukpukin mo ng pukpukin yan, ang hirap basagin. Maniniwala kayo, sa konting patak lang ng tubig, patak lang ng tubig paunti-unti, mabibiyak ang isang napakatibay na bato. Kahit gaano katibay na bato sa buong mundo, nabibiyak yan sa konting patak-patak ng tubig. Basta tuloy-tuloy lang. Patak lang ng patak. Tubig lang. Mabibiyak. Okay? Ang punto ko dito guys, kahit gaano kahirap, kahit gaano katigas yung mga pinagdadaanan natin, kahit gaano kahirap yung business na ginagawa mo ngayon, tuloy-tuloy mo lang. I-apply yung mga knowledge na matututunan mo sa mga trainings na gagawin natin. I'm sure, mabibiyak at mabibiyak din yung pader na nasa harapan mo ngayon. Okay? Mapupuntahan mo yung top ng success. Okay? Be unstoppable lang guys. Be unstoppable. So, thank you for watching this video. So, I hope may natutunan kayo. I hope may apply nyo ito. So, marami pa akong video na gagawin. Training videos na i-provide sa inyo. Sa next topic natin, goal setting and planning. So, abangan nyo ito guys. Abangan nyo ito kasi mas marami rin kayong matututunan dito. So, again, thank you for watching. This is Leo Labastida and see you on the next video. Bye.